Welcome back investor, ako nga pala si Renz na nagtuturo kung paano natin papalaguin ang ating perang pinaghirapan sa pamamagitan ng pag-invest dito sa ating merkado. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano pumili ng tamang stocks para sa mga dividend investors. Kung interesado ka sa pagkakaroon ng passive income sa pamamagitan ng dividends, manatili ka lamang hanggang sa dulo at huwag mo kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Kung gusto mo malaman, tara umpisa na natin. Una sa lahat, dapat nating maunawaan ang konsepto ng dividend investing. Ano ba talaga ang mga dividends at bakit sila mahalaga sa pagpili ng tamang stocks? Ang dividends ay ang mga bahagi ng kita ng kumpanya na ipinamimigay sa kanilang mga shareholders. Ito ay isang magandang paraan para kumita ng passive income habang nag-hold tayo sa isang kumpanya. Ang dividend investing ay hindi lang tungkol sa pag-angat ng stocks or stock prices. Ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng regular na kita mula sa iyong mga investment. Ito ay isang mahalagang bahagi ng financial strategy para sa mga long-term investors. Ngayon pag-usapan natin ng mas detalyado ang mga tuntunin sa pagpili ng tamang stocks para sa dividend investing. And ano nga ba yung mga dapat nating tandaan? Una ay ang financial stability ng kumpanya. Dapat pagtutuunan natin ng pansin ang financial stability ng kumpanya. Aalamin natin na kanilang kita mula sa kanilang operasyon, ang kanilang cash flow. Mahalaga na ang kumpanya ay may sapat na kita upang makapagbigay ito ng regular na dividendo. Pangalawa, ang history ng kanilang dividendo. Titignan natin ang history ng kanilang payout. Makikita mo kung gaano kadalas at gaano kalaki ang kanilang mga dividends. Ang mga kumpanyang mayroong matatag na track records sa pagbibigay ng dividends ay karaniwan na magandang paglagakan ng iyong investment. Pangatlo ay ang growth potential. Hindi lang dapat tayo nakatingin sa pangkasalukuyang kita ng kumpanya. Dapat din natin tignan ang kanilang potential na lumago sa hinaharap. Ang pang-apat ay magsagawa tayo ng malalim na pagsusuri sa kumpanya. Higit sa lahat, huwag mag-atubiling mag-conduct ng sarili nating research o pagsusuri sa bawat kumpanya bago tayo mag-decide na mag-invest. Natuklasin natin ang kanilang industriya, kompetisyon at ang plano sa hinaharap. Ang masusing pagsusuri ay mahalaga para sa tamang pagpili ng stocks. Ngayon ang tanong, paano ka ba makakahanap ng mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo? Ang unang paraan para makahanap ay sa pamamagitan ng online stock broker natin. Lahat naman tayo ay kailangan talaga magkaroon ng stock broker muna bago tayo makapaglagak o makapag-invest sa isang kumpanya. Lahat naman ng mga stock broker dito sa Pilipinas ay merong information about sa mga dividendo na binibigay ng bawat kumpanya. And also, maraming mga online stock screener na maaari mong gamitin upang hanapin ang mga stocks na nagbibigay ng dividends. Ito ay mga platform na nagbibigay ng mga filter at research tool para matukoy ang mga stocks na may specific na katangian tulad ng dividend yield. Pangalawa, ang mga financial website or platforms. Now, bisitahin ang mga financial websites at platforms tulad ng investing.com, Morningstar, at hindi lamang yon, ang pinaka-recommended ko ay ang Simply Wall Street dahil matagal ko na itong ginagamit at talagang subok na subok ko na ito at mabilis kong nahanap ang mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo at hindi lamang yon, binifilter nito ang mga kumpanya na mayroong matataas na financials at also mayroong potential na mag-grow over time. Kung gusto mo magamit ang Simply Wall Street, ilagay ko mamaya sa description ng video na to ang link. Maliban sa Simply Wall Street, pwede mo rin gamitin ang financial website na ginawa ko. Ang focus naman nito ay para makita natin kung mag-i-invest tayo in over the past 5 years, magkano ba yung monetary value na marireceive natin sa company. Dito naman yan nakafocus. Ang mga ito ay mayroong section o tool na nagbibigay ng listahan ng mga stocks na nagbabayad ng dividends at iba pang kaugnayan pagdating sa dividendo ng kumpanya. Pangatlong paraan ay ang quarterly or annual reports. Suriin ang quarterly o annual reports sa mga kumpanya. Madalas kasama sa mga ito ang mga detalye tungkol sa mga dividend payouts ng mga kumpanya sa mga nagdaang panahon.
Pang-apat, ang pagsubaybay sa market news. Panatilihing updated sa balita sa merkado at sa mga updates tungkol sa mga kumpanya. Madalas na may mga ulat tungkol sa mga kumpanya na nagpapahayag ng kanilang plano sa pagbibigay nila ng mga dividendo. Now, sa pamamagitan ng mga paraang ito, maaari mong madaling malaman kung aling mga stocks ang nagbabayad ng dividendo at magkakaroon ka ng mas malawak na kaalaman sa mga investment opportunities na may potential na magdulot ng regular na kita. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang mga tamang estratehiya sa pagpili ng mga stocks na nagbibigay ng dividends and ano nga ba ang mga dapat natin isaalang-alang. Ang una ay ang paghahanap ng mga matatag na kumpanya. Mahalaga na piliin natin ang mga kumpanyang may matibay na financial performance. Alamin natin na kanilang kita, kasaysayan na kanilang dividend payouts, and also ang potential na lumugaw ito over time. Pangalawa, ang pagpili sa mga kumpanyang mayroong mahahabang kasaysayan sa pagbibigay ng regular na dividendo sa kanilang mga shareholders. Ang mga ito ay karaniwang malalaki at matatag na kumpanya na mayroong magandang track record sa pagbibigay ng dividend payouts. Pangatlo, ang kahalagahan ng pag-reinvest ng mga dividends. Dapat nating unawain kung bakit mahalaga ang pag-reinvest sa mga dividends and ano nga ba ang mga benepisyo nito sa ating investment portfolio. Ang pag-reinvest sa mga dividends ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na madagdagan ng ating investment portfolio nang walang dagdag na gastos mula sa ating sariling bulsa. Sa pag-reinvest, ang mga kita mula sa dividends ay maaari nating gamitin upang bumili ng karagdagang mga stocks na magdudulot ng mas mataas na kita sa hinaharap. Ang prinsipyo ng compound interest ay nagpapahayag na ang iyong kita ay nagkakaroon ng interest at ang interest na ito ay magkakaroon din ng interest. Sa pamamagitan ng pag-reinvest ng mga dividends, binibigyan natin ng pagkakataon ng ating pera na lumaki ng mas mabilis sa pamamagitan ng compound interest. So ngayon ang tanong, paano ba mag-reinvest sa mga dividends? Dahil dito sa Pilipinas, wala tayong Automatic Dividend Reinvestment Plan or DRIP. Ito ay isang magandang tool sana para automatic na nire-reinvest natin ang ating pera na nakukuha sa dividendo. Now, ang DRIP, para mas lalo nating maintindihan, ang mga kita mula sa dividends ay automatic na magagamit upang bumili ng karagdagang mga stocks sa kumpanya. So usually ang ginagawa natin dito sa Pilipinas ay manual reinvestment. Maaari rin nating gawin ang pag-reinvest sa mga dividends ng mano-mano sa pamamagitan ng pagtutok sa ating dividends at paggamit ng mga ito upang bumili ng mga karagdagang stocks sa ating portfolio. Maaari nating kontrolin ang proseso at magsimula ng ating reinvestment sa mga dividends. Iyan ang ilang mga hakbang sa pag-reinvest sa mga dividends at ang kalagahan nito sa paglaki ng ating investment portfolio. Tandaan, ang pag-reinvest sa mga dividends ay isang mahusay na paraan upang mapalago natin ang ating perang mga pinaghirapan. Isa pang estratehiya ay ang pag-unawa sa buy and hold strategy para sa dividends. Dapat nating maunawaan ang konsepto ng buy and hold para sa dividends. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga sa ating investment strategy? Ang buy and hold ay isang estratehiya sa pag-invest kung saan bumibili tayo ng mga stocks at nagtitiyak at ito i-hold natin ng matagal sa ating portfolio. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-benefits mula sa regular na kita mula sa dividends. Napakahalaga sa pag-invest na meron tayong long-term mindset dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na kumita ng passive income para din magkaroon tayo ng financial security and also magbigay ng stability sa ating investment portfolio. Ang last na estratehiya at napaka-importante ay ang pag-diversify ng ating portfolio. At huli, huwag natin kalimutan ang pag-diversify ng ating portfolio. Hindi lang dapat tayo nakatingin sa isa o dalawang kumpanya, mahalaga na magkaroon tayo ng iba't ibang mga stocks mula sa iba't ibang industriya upang mapanatili natin ang balanse ng ating portfolio. So ito yung mga ilang hakbang para sa tamang estratehiya sa pagpili ng mga stocks na nagbibigay ng dividends. Tandaan na ang pagiging maingat at maalam sa iyong investment decision ay mahalaga para sa iyong investment journey. Iyan ang ilang mga hakbang sa tamang estratehiya sa pagpili ng mga stocks na nagbibigay ng dividends para maging matagumpay ka sa mundo ng investing. Para mahanap mo yung mga dividend stocks dito sa ating bansa ngayon, pindutin mo lamang tong more and pindutin mo tong dividend income tracker. Pag pinindot mo ito, sa ganitong format kanya dadalhin. Kung sinasabi lamang dito, kung mag-i-invest ka ng 200,000 pesos and for the past 5 years,
makikita mo na dito yung mga dividend stocks na mayroong pinakamatataas magbigay ng dividendo over the past 5 years. And take note guys, itong dividend yield 5 years average, ito ay real data ng company. So ibig sabihin, kung nag-invest ka sa China Banking Corporation for 5 years, tumubo ang iyong investment ng 21.49%. Take note, ito ay galing lamang sa dividendo ng kumpanya na binibigay. At mayroon kang profit from dividends na 42,979 pesos over the past 5 years iyan. And take note, ito ay sa lahat ng dividend stocks dito sa ating bansa. Kung gusto mo namang i-edit ito, punta ka lamang dito sa nag-highlights na yan. Pindutin mo lamang yan. And sa ganitong format kanya dadalhin. And it depende sa'yo kung ano pwede mo ilagay dito. So kunyari meron kang 50,000 na budget sa isang stocks, ilalagay mo dito. And ano yung time horizon mo, kunyari 5 years, 10 years, ilagay mo dito para malaman mo at para makahanap ka ng mga kumpanya na matataas magbigay ng monetary value sa kanilang mga shareholders. So ngayon guys, for example, nag-invest tayo ng 200,000 pesos. Ito yung ating capital for investment, no? And sabihin na natin nag-invest tayo sa mga dividend stocks. Kunyari nag-invest tayo sa 6 na dividend stocks for this month. So kunyari nag-invest tayo sa DMC, SCC, LTG, RFM, Globe, and PLDT. And ito yung ating investment sa mga company niyan. And sa pamamagitan ng portfolio tracker, makikita natin yung mga underperforming na kumpanya and ano ba yung dapat nating gawin, no? Para ma-improve ang ating performance. May kasabihan nga tayo, you cannot manage what you can't measure. Now, bago ko i-reveal yung 7 na stock, let's understand why dividend stock matter, especially for the long term. Now, dividend stocks are the foundation of steady passive income stream. They can provide financial security and peace of mind, making them a crucial part of any well-rounded investment portfolio. Moreover, dividend-paying companies often have a history of stable performance and financial strength over time. This is a key for consistent payout over the decades. Ngayon guys, kung nag-invest tayo sa 7 companies na to over the past 10 years, at meron lang tayong investment na pinasok na nasa 100,000 pesos at hinatin natin ito sa tagpo 14,000 pesos. Ngayon guys, itong nakikita nyo dito na price, ito yung price ng mga company over the past 10 years. So ngayon ang tanong, magkano ba yung ating capital gains, magkano ba yung ating dividend income, and also magkano ba yung total returns natin over the past 10 years. Now dito sa 7, over the past 10 years, ang DMC lamang ang merong negative na capital gains. Negative 3.40%. Ang mayroong pinakamataas over the past 10 years ay itong GSMI na nasa 1,384% ang capital gains na nakuha natin dito. Now, ang ating total capital gains ay nasa 293%. Now, dito naman sa dividend income over the past 10 years, ang mayroong pinakamalaking income na nakuha tayo ay ang DMC. Nasa 41,000 pesos. So that's around 298% ang total returns galing lamang sa dividendo na binibigay ng DMC. Among sa 7, ang merong pinakamalaking total returns tayo na nakuha ay galing sa GSMI na nasa 1,400%. Susundan ng SCC na nasa 335% and also ng DMC nasa 295%. Ang ating total return sa ating investment ay nasa 399% or halos 400% na total returns sa ating portfolio. So, kanina ang ating investment ay nasa 100,000 pesos lamang, pero ngayon ang ating account value ay nasa 393%. So, dito pinapakita sa mga stock na mayroong market dominance and also maganda yung return on capital. And hindi lamang yun, nagbibigay din sila ng dividend. Dito makikita natin na nagko-compound over time yung mga pinaglalagakan natin na investment. Now, in conclusion, the best dividend stock for the next decades should have a strong dividend history, financial stability, market leadership, and potential for sustainable growth. This is Peso Warrior, nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.